pag-iingat na every time nakaranas kami ng masamang panahon na talagang matindi. But then, sabi ko, Lord, I'm praying na you spare us from any harm. At kasi alam mo, buhay ng barko talagang grabe, malalakas alon. Parang sabihin mo na pag umalon, ayaw mo na magbabarko. But then, nandun po yung protection dahil bilang anak ng Diyos, parang inoprotektahan, nispare niya aming buhay sa mga panganib ng panahon. Anong mga experience mo, Pastor, nung that time nandun ka sa barko? Kung paano ka makipagsalamuha at ano yung nag-experience mo sa kanila? Oh, that time yan lang kasi binabahagian mo sila ng gospel. Kasi kailangan yung habang ipakita mo talaga yung buhay mo na iba ka, kasi sabi sa Bible kasi we are peculiar people, kaiba tayo doon sa sa mga ginagawa nila. Kailangan mahusay tayo, marunong ka mapakitungo at para hindi sila ma-open. At saka salamat na ginagamit ako ng Panginoon once sila may mga bagay na ginagawa na hindi nakakalugod sa Diyos. Talagang pinapaliwanag ko na kasi sabi sa Bible kasi kung ano man ang ating kinakaya na inom natin, ano lahat na gagawin natin, dapat gawin natin sa ikalulugod ng Diyos. Kaya inapaliwanag ko sa kanila na yun po ang prinsipyo ko bilang isang tunay na Kristiyano. May mga times, Pastor, na nakwento mo din noon na sinubok ka nila, paano, sa anong bagay po yun? Ayun nga kasi nakita kasi nila kasi pagka mag-conduct ako ng Bible study, maraming nagagalit dahil puro Bible naman. Kaya kasi every time kasi meron kami tatawag doon na yung tawag ihaw-ihaw every Saturday, ay yun ay minsan siyempre makisama ka sa kanila. Normal naman makisama ka, pero wag lang ikaw makikisama sa ginagawa nila. So kailangan nandun yung patience mo talaga, dahil wag ka mag-react na yung mga ginagawa nila kasi mag-aaway kayo. Kailangan pag nandun yung tinatawag natin, humble yourself in the sight of God and He will lift you up. Yun talaga ang ini-apply ko, yung paano natutunan ko sa salita ng Diyos. Biblical principle in life haba ako natutunan sa barko. So may mga nabahagian rin doon. Marami ako nabahagian doon kasi every Sunday mayroon kami Bible study. Kasi sa barko walang church ay. So salamat naman na nalangin ako talaga na gamitin ako ng Panginoon sa barko, at saka salamat na marami ang nakakilala sa Panginoon, marami nakaunawa, at ako'y natutuwa na nabalitaan ko naging pastor na yung kinabahagian. Talaga? So, oo. Ilan na sila, Pastor, na hindi pa, parang nabalitaan ko, 2 na yata yung taga Antique at sa Mindanao. Na nasiran ko nang sila ay bahagian ko ng naranasan ko ng kaligtasan. Talagang one time napaiyak yung nasiran ko, dahil naunawaan niya pag ang banal na espiritu pag kumilos talaga iba. Kaya doon ay talaga ako nanalangin na gamitin ako ng Panginoon upang maabot ko sila, mabago ang buhay nila. Kaya yun ang nakakatuwa bilang isang nakakilala sa Panginoon bilang tunay na Kristiyano. Hanggang sa bumaba ka sa barko, ano pong sunod na nangyari sa barko? Ay, siyempre, ako ay nagbabarko almost 20 years. So, during that time, ako isang lingkod din pag ako na uwi sa amin, dito sa amin lugar, ay yung mangyari ako po yun ay parang sinasamantala ko yung panahon na pag ako ay nakabakasyon, yun ang tinuturo ko mayroon kami family devotion sa aking mga anak, na sila ay naging bunga na, kasi ang tatay kasi sa isang tahanan, pastor yun. Pastor ng tahanan na ituro sa mga bata, kasi sabi sa Bible kasi na sila na pasahil, the way should go, no? That's them, habang bata pa sila. Kaya salamat na yun ang sinasamantala ko pag ako ay nagabakasyon, nag-devotion kami gabi akin ng mga anak. Tapos ako po ay naging isang lingkod din na Panginoon sa isang iglesia, sa church. Pero nung that time, kung balikan natin ng panahon noon, hindi mo akalain na maging pastor ka? Yun po. Hindi ko akalain maging pastor, dahil siguro, minsan ako nga talaga ko, Lord, kung gamitin mo ako ay aking hilingan, kasi yung with regard to biblical knowledge, medyo kapos ako doon. So help me through the work of the Holy Spirit. Wisdom ang hinihingi ko na to lead a church bilang, kasi nangyaring yung namatay yung pastor namin. Tapos tama-tama na ako yung nagabakasyon, at saka kinausap yung kongregasyon na inabigay sa akin yung pamahala sa isang church. So during that time, sinuko ko yung buhay ko na ako hindi na nagtatrabaho, natapos ako aking trabaho sa barko. Bali, unfit to work na ako dahil at my age. So kaya tinanggap ko yung responsibility. So buhat noon ay ako ay ginagamit ng Panginoon. So salamat naman na God gave me the wisdom
na magpangunahan. Yun ang sabi ni Solomon eh. Wisdom ang hiningi niya. Yun ang hiningi ko na the Lord will give me wisdom to lead these people. May mga pagkakataon ba, Pastor, noon nung ikaw ay nakakilala ka sa Panginoon? May mga doubt ba na nais na dumating sa buhay mo? Ay totally na walang doubt na sa buhay ko nangyari dahil nakikita ko talaga yung tunay na nasa Panginoon na talagang completely. Kasi kaya nung naintindihan ko sabi sa Bible, no, sa Romans chapter 12 verse 1, I beseech you therefore brethren by the mercy of God that present your bodies a living sacrifice. So parang yung pinanghawakan ko na I'm presenting my body a submission to God completely sa paglilingkod sa Kanya. Talagang totoong may kasiyahan, may kapayapaan. Yeah. Totoo yun dahil nandun po yung joy eh. There's a joy in serving Jesus, tapos nandun yung have peace in mind. Kasi sabi sa Bible kasi, the peace of God which passeth understanding shall keep your heart in mind. So yun po pinahawakan ko na prinsipyo sa salita ng Diyos. So ngayon, Pastor, sa estado mo yun, sa edad mo ngayon, talagang nandun pa rin yung kagalakan. So at my age, nandun yung talagang kagalakan na talagang yun po yun. Kasi yung joy and gladness na nasa Panginoon, hindi po kaya ibigay ng mundo yan. So yun po, salamat na may Diyos na nagbibigay ng mga bagay na tinatawag na countless blessings ba na tatanggap natin daily. So, anong may papayo mo, Pastor, sa mga bagong Kristiyano natin para magpatuloy? Ang payo ko lang sa mga bagong Kristiyano na sa kasalukuyan na kailangan nandun po yung tinatawag natin na yung perseverance, tapos yung consistency and faithfulness in serving the Lord because it's a rewarding job. Ayun po yun ang makikita natin. Yun po sa mga pag-Kristiyano, kailangan sabi na, kasi ang mundo kasi, yun po ang naging yung mga bagay na sanlibutan. Kailangan i-adapt natin, i-apply natin ang prinsipyo, ang salita ng Diyos ayon po sa Romans chapter 12 verse 2 na be not conformed to this world. Yun po ang nangyari kasi, conformity to this world is enmity against God, di ba? Talagang kailangan, huwag tayo mapayon sa mundo dahil po ang nahihila sa atin pababa. Kaya ang mga bagong mga Kristiyano, kailangan ipanalangin, pray a lot, di ba? Kailangan know your Bible and pray a lot para matutunan natin ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Bukod sa spiritual blessings na natanggap mo, Pastor, siyempre given sa atin yung tayo ng Diyos. Vision. Ano sa tingin mo yung mga natanggap mo sa Diyos sa kanyang kabutihan na mga nasabi natin ng mga biyaya o blessing? Ayun, una doon ang blessings, first and foremost talaga, the blessings of eternal life is salvation, na talagang only God alone can give us through the Lord Jesus Christ. Yun po, tapos mga pagpapala, dahil yun po, the strength, yung health, yung health, tapos yung knowledge, sa blessing daily, tapos pagising sa umaga, sabi sa Bible, di ba? Sabi sa Lamentations chapter 3 verse 23, di ba? 22-23, it is the Lord's mercy that we are not consumed, di ba? Because by compassion fail not. Tapos, they are new every morning, great is thy faithfulness. So, God is faithful sa atin, maging sa ating mga bagong mga Kristiyano. God is very faithful. Kailan pagtapatan natin ang katapatan ng Diyos sa atin. So, ako naniniwala, Pastor, na tayo ng mga Kristiyano na nandanasan din pagsubok. Dumating na ba sa buhay mo noon yan? Maraming pagsubok sa buhay. Actually, marami, lalo sa naranasan namin sa taga ko na naging Kristiyano. Hindi lang mabilang mga pagsubok, pero mas marami ang pagpapala. Ang pagsubok na yun... Ikwento mo yung isang, doon, Pastor, na naging mabigat na pagsubok. Ang mabigat na pagsubok talaga, no, kung during that time ako yun sa barko pa, na talagang hinahamon, na talagang panalangin na ika nga yung mga pagsubok na yun ay malampasan ko, talagang sabihin sa iyo na sinisiraan yung pananampalataya mo. Tapos sira ulo kayo. Totoo pala, sinabihan ka ng sira ulo. Tapos yung mga Kristiyano, mga tunay na Kristiyano, na sabi ng mga born again ko, no? Tapos kaso lang yung kasi yung kailangan mapagtagumpayan mo siya dahil mahirap dahil ida-down ka nila kailangan na maging yung have to act the power of the Holy Spirit guide us na yung paglabanan mo mapagsubok na yun lalo tiga sa kami mag-asawa yung lalo sa kay Mrs. ko it is blessings from God na siya ay mayroong naging may cancer siya, nawapirahan siya,
na-chemo siya, tapos purihin ang Panginoon sa mga bagay na yun. Biro mo yan, akala ko, near death, 3 times near death na siya, but God's grace, mga pagsubok na sa aming mag-asa kanya, kasama na ako doon, bilang asawa. So napatagumpayan yun dahil it is through our faith in God alone na siya po ang lahat. Kasi walang imposible sa Panginoon. All things are possible because God is good all the time. May maraming pagsubok pa, hindi mabilang ang mga pagsubok, pero talagang lalo't hindi mabilang ang mga pagpapala ng Panginoon. So, bilang final na mensahe, Pastor, anong share natin sa ating kapwa mananampalataya? Okay, so ito lang po yun ang aking maibahagi sa ating mga kapwa ko mga Kristiyano na talagang striving to yung mga gawa ng mga bagay na makakalugod sa Diyos, yung paluwati. At lalo tigit ang mandato ng Panginoon na kailangan hindi lang tayo tagapakinig ng salita ng Diyos, dapat tagagawa. We are not just an hearer of the word but a doer. Na ito pong failure ng isang Kristiyano, dapat gagawin natin dito sa mandate of God na go ye in therefore into all nation. Ibig sabihin, it is our role as a Christian na dapat gagawin natin sa biyaya ng Panginoon through the leading of the Holy Spirit. So ito po ang dapat gawin natin lahat. Tulong-tulong sama-sama upang ang Panginoon ay maluwalhati at malugod sa atin.